Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Kumusta naman kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So, tingnan natin guys, kanina ba tong love reading? Okay. Kanina ba tong love reading? Meron tayong let's turn mistake into lesson. So, ayan. So, siguro meron kayong pagkakamali or merong pagkakamali itong person mo. Okay? So, ang sinasabi lang dito guys, ang mahalaga meron kayong natutunan doon sa pagkakamaling yon or yung person mo. Mahalaga meron siya natutunan doon sa pagkakamaling yon. Okay? So, ang nakikita ko kasi dito guys, pwedeng may siguro nagkasala sa inyo yung person mo. And ang sinasabi dito, marami siyang na-realize. Okay? So, kaya nga, willing siya guys na ayusin. Kung sa tingin mo, masyado na siyang makasalanan, masyado ka nang nasaktan sa dami ng ginawa niyang masasakit sa inyo. Sabi nga nila guys, pag tunay ka nagmamahal, mapapatawad at mapapatawad mo yung person mo na yon. Okay, so yun yung nakikita ko kasi rito. Okay, so tignan pa natin. So, ang mahalaga guys, meron kayong napulot na aral doon sa pagkakamaling yon. And siguro mas magandang wag nang ulitin. Mas maganda na i-ano na siya. I-give up mo na or i-let go na yon. And at least aware na kayo na hindi siya pwedeng ulitin sa'yo or sa kanya. Kasi aware kayo na masasaktan kayo both side. Okay, so check pa natin. Meron tayong pace, what hidden truth will set you free. So, yon. So, pwede kasi na ini-interrogate mo yung person mo eh. Meron kang inaalam na katotohanan. Pwedeng hindi siya guys nagsasabi sa inyo ng totoo. So, isa kasi yun sa mga doubt mo dito sa connection yung dalawa, no? And nandun sa point na parang ang dating kasi sa akin dito guys, medyo may mga hesitation ka. Okay, nag-aalinlangan ka dito sa connection na to, nag-aalinlangan ka sa kanya or hirap ka nang magtiwala sa kanya, hindi ka na basta-basta naniniwala sa kanya kasi pwedeng kahit anong sabihin niya guys, pwedeng kasinungalingan lahat yon. Okay? So, nagsisinungaling sa inyo yung person mo. Pwedeng nararamdaman mo rin kasi. Tignan pa natin. Meron tayong I miss who we used to be. So, yun. Alam nyo guys, nag-hold back eh. Pwedeng si person or ikaw, pero mas malakas dun sa energy ng person mo. Okay? Namimiss niya yung dating ikaw. And actually, ikaw ganun din, no? Namimiss mo rin yung dating siya kasi ang laki na ng pinagbago niya. Sobrang layo niya na sa dati. Yung mga pinangako niya sa inyo, mga sinabi niya, guys. Hindi na yun, guys, katulad ng dati. Okay? So, yung sinasabi dito, guys, ayan, I miss who we used to be is parang tinuring nyo na magkaaway yung isa't isa. Parang hindi na kayo magkakampi. So, nahihirapan siguro yung person mo kasi ganito lagi, no, yung sitwasyon. Pwede lagi nag-aaway, laging may confrontation, laging may mga duda, selos, paulit-ulit na cycle. Pwedeng may napapagod, okay? So, hindi ka rin naman masisisi. Pwede kasing may pagkakasala na sa yung person mo before. Malaki na yung kasalanan niya. Hindi man to guys cheating. Pwedeng sa ibang bagay. Pwedeng sa pera naman, okay? So, yun po yung sinasabi sa akin dito. Basta nakasakit sa damdamin mo and parang ang hirap guys na magpatawad kasi bakit parang hindi nag-isip? Bakit padalos-dalos ng desisyon kasi pwedeng may pagtatalo kayo about pera. Pwede rin naman guys sa selos.
sa ibang bagay. Pwedeng mas pinapanigan ng person mo yung mga kaibigan niya. Sumasabay siya sa agos ng buhay. Sumasabay siya sa trend. Okay? Mga ganong atake. Sige, check pa natin. Okay. Additional message. Meron tayong love deserve another chance. Ayun na nga. 'Di ba sabi ko sa inyo, pwedeng itong relasyon na to, malaki na yung lamat, no? Sobrang nasubukan na to and parang kahit anong gawin na pagbawi, hindi na siya pinaniniwalaan. Like, pwedeng may mga surprise, pwedeng sinasabi sa inyo ng first mo na mahal ka niya, na-appreciate ka niya, pero parang laging, sus, kala mo lang yun, kala mo naman, alam mo yun, baka binabara nyo kasi. So, hayaan nyo guys, bigyan nyo siya ng chance na patunayan yung sarili niya. Hindi nyo guys kailangan barahin. Though, sabihin na natin na sa end mo naman is biro lang yon. Nagbibiro ka lang. Gusto mo lang siya guys mapatawa. Gusto mo lang siya mapaligaya. 'Di ba? So, tignan natin. Pero, yun na nga. Gusto niya bumawi sa inyo, pero baka yung biro mo medyo below the belt. So, ang dating sa person mo, hindi mo man lang siya na-appreciate. Hindi mo siya hinahayaan na bumawi. Okay, check pa natin. Meron tayong your love pushes me to be my best self. So, yung sinasabi sa akin dito, guys, kaya yung niya nga daw pinapatunayan yung sarili niya ngayon eh. Kasi gusto niyang i-prove yung sarili niya sa inyo. Pero ang dating sa kanya rito guys, parang nonsense din pala. Kasi lahat naman pala ng gagawin niya, pwedeng hindi niyo naman guys na-appreciate. Or wala lang sa inyo. Okay. So, check pa natin. Additional message. Meron tayong love takes effort from both of us. So, yun. Totoo to guys, no? Hindi lang dapat isa yung nag-e-effort. Dapat parehas kayo. Kung gusto nyong i-work out itong relationship na to, kailangan, mutual. Okay? Yung desisyon. Dapat gusto mo, gusto niya rin. If willing ka lang naman na i-workout. Ngayon, kung hindi ka na talaga willing, guys, like, lagi mo lang din naiisip na masakit itong relasyon na to at gusto mo na ng someone new, gusto mo na ng bagong relasyon, wag mo hayaan, di ba? Wag mong hayaang limitahan mo yung sarili mo. Wag mong hayaang limitahan yung sarili mo sa gusto mo mangyari. Kasi life is too short. Mas piliin mo mag-enjoy, maging masaya, and kung hindi ka na talaga masaya sa person mo. Ito kasi guys, more on frustration na to eh. Okay, and sa nakikita ko naman dito, kung willing naman kayong i-workout, kailangan yung mag-effort. Same kayo. Tingnan pa natin. Kanina tong love reading. Okay, my heart races when I'm with you. So, yun. Alam nyo guys, namimiss nga ng person mo yung parang yung feelings na parang lagi siyang excited na makita ka, makausap ka. Yung ganong excitement, guys. Sobrang namimiss yun ng person mo. And ngayon kasi, parang lagi na lang kayo nag-aaway. Parang dating sa kanya, hindi na siya nag-work. Tingnan pa natin. Meron tayong I'm learning to open my heart once more. So, yung sabi rito guys, ready na siyang buksan yung puso niya ulit eh. Sa iba, kung sakali na na hindi na talaga kayo mag-work,
Parang bubuksan niya na yung puso niya na lang sa iba. Kasi ito, kinukonsider ka pa rin niya eh. Naiisip niya pa rin kung saan kayo nagsimula, kung gaano siya ka-excited na makita ka, makausap ka, kung gaano siya ka-excited na makasama ka. Kasi mahal na mahal ka ng person mo. Yun nga lang guys, parang ang dating sa kanya, mag-work pa kaya to? Kasi parang paano na eh, pa-end na tong relasyon na to. Mararamdaman nyo naman guys, pagka medyo nawala na ng gana sa inyo yung person mo. Pag hindi na siya guys, gano'n nakikipag-communicate. Ramdam nyo, parang di na kayo mahal. Okay, pero kung nandyan pa rin naman, lumalaban pa rin, sabihin, may tinitignan pa rin siyang dahilan, kaya siya nagstay. Kaya siya nag-i-stay. Okay? So, check pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong I'm worthy of the love I seek. So, yon. Ikaw kasi hindi mo rin naman masisisi yung sarili mo kasi nga sinira ka niya. Dating kasi sa akin dito, parang nilagyan niya ng limitasyon yung buhay mo na parang hanggang dito lang or ito ka lang, ito na lang yung limit mo sa buhay. Hanggang dito lang yung kaya mong gawin. Kasi nilimitahan na nitong taong to eh. Okay. Tignan pa natin. Meron tayong, with you, I feel protected and cherished. Okay. Let me see. Ikaw naman, nafe-feel mo sa person mo parang kaya kanyang ipagtanggol. Parang feeling mo ang lakas-lakas niya. Medyo dumedepende ka naman sa kanya. So, bihira kasi yung ganun sa relasyon na parang ma-feel nyo lang yung energy ng person mo. Parang kaya mo nang humarap sa mundo. Parang motivated ka na, no? Ma-feel nyo lang yung energy niya. And baka ganun yung nangyayari dito. Okay, so meron tayong in stillness, you reclaim your power. So, yun. Parang kakasabi ko lang. Basta pag na-feel mo yung person mo, parang malakas ka. And huwag mong hayaan na mawala yung lakas mo na yon. Huwag mong hayaan na bumitaw ng tuluyan yung lakas mo na yan. And kasi yung sabi niya dito, I feel alone even when we're together. So, minsan di kanya nafe-feel. Ikaw ganun din. Hindi nyo na nafe-feel ang isa't isa. So, baka hindi nyo na talaga mahal ang isa't isa, guys. Baka pinipilit nyo na lang. Diba? Baka hindi na talaga to, guys, nagiging worth it. So, for my opinion, kung hindi nyo na talaga kayang i-workout, i-end yun na lang. Pero dito kasi, nandun pa yung love. Masyado na lang siya, guys, matindi na lang talaga yung trust issue. Okay? So, titignan natin yung energy ng person mo. Okay. Ano yung nararamdaman sa'yo ng person mo? Energy niya. Queen of Pentacles. Actually, dumedepende sa person sa inyo eh. Sa decision mo, sa plano mo. Ganon. Doon na lang siya nagbe-base. Nag-i-stay na lang siya kasi pwedeng dumedepende siya sa mga decision mo. Or, for example, pag sinabi mong maghiwalay na kayo, tutuluyan niya na talaga. Parang ganon. Pero kung hindi pa guys, mag-i-stay talaga siya. Kasi parang konting-konti na lang din siya. So, hindi naman kita mabe-blame. Aware din naman siguro tong person mo kung ano yung dahilan or ano yung naging kasalanan niya sa inyo. Aware din tong taong to. Okay, so tignan pa natin. Meron tayong 4 of Wands, victory, harmony, happiness, celebration, and ceremony. So, ano yung nararamdaman sa inyo ng person mo? Mabagal ka daw mag-decide eh. Pwede marami kang responsibility na kino-consider. Medyo naiinip yung person mo sa pag-aantay sa inyo kasi hanggang ngayon, sino-shoulder mo pa rin yung responsibilidad mo sa family mo, pwedeng sa mga kapatid mo. Kasi siya, inaantay ka niya. Okay? Siguro gusto ko ng pakasalan ng person mo pero hindi pa rin niya guys magawa kasi nga, inaantay ka niya. Medyo mabagal kasi yung energy mo.
So, isa rin to guys, siguro sa mga nagiging issue nyo ngayon. Check natin. Additional message. Oops. Meron tayong Knight of Wands, Passion, Motivation, Energy, Fire, Lust, and Action. So, yung nakikita ko dito guys, mahal ka pa rin ito, willing pa rin siya magantay. Pero nandun na kasi siya sa point na kung hindi na siguro talaga kaya, sige, give up nyo na lang. Kasi, again, nagbe-base siya dito sa decision mo. Pero, alam mo lahat ng sinabi niya sa inyo, kaya niyang panindigan yon, kaya niyang patunayan yon. Pero kung mag-asawa na kayo guys, siguro, pwedeng nawawalan ka na ng tiwala sa kanya and sinasabi niya lang din dito na bigyan mo siya ng chance, no? Aayusin niya yung buhay niya. Bigyan mo lang siya ng chance. Parang hindi daw ganun kadali pero kakayanin, no? So, I think sa ano to, feeling ko sa ano to kung paano niya papatunayan yung sarili niya sa career. Okay? Pwede nawawalan ka na ng tiwala kasi yun nga, sa career niya, parang hanggang dun lang, walang usad. So, pero alam nyo guys, pag magkarelasyon kasi kayo, dapat nagtutulungan kayong dalawa. Dapat hindi kayo natatakot na sumugal. Pero syempre, bago ka sumugal, kailangan nga, may assurance ka dito. Ano yung assurance na makuha mo sa person mo? Mahirap naman yung magpuntar ka, tapos yung person mo, walang assurance. Okay, wala ka nakukuha ang assurance kay person, di ba? Kaya nga willing siyang pakasalan kay or kung kasal na kayo, ibibigay niya naman sa inyo yon. And nakikita ko yung pagmamahal sa inyo. Yun nga lang, may nag-aantay ba sa'yo? Kasi parang ramdam ng person mo eh. Parang may iba, parang ganun. Okay. Ano yung tingin? Okay, dami mo daw sinasabi. Pero napakahaba daw ng pasensya niya. Medyo nagger ka ba? Ayan no. 8 of Wands, tapos King of Cups. Si person, pili niya, lagi kanyang pinagpapasensyahan daw. Anday mo daw sinasabi, anday mo binabatong masakit na salita sa kanya, or may panunumbat ba? Simple lang pero parang ganun na rin. Medyo sarcastic, pero ang dating sa kanya, may mga ganong senaryo. And the Chariot, opportunity. Okay, so siguro natutulungan mo siya sa finances or sa ibang bagay. Kasi nakakita kanya na someone na opportunity din. Ngayon guys, kung ang dating sa inyo, baka ginagamit ka lang ng taong to, siguro kailangan pag-usapan nyo. Ngayon, kung hindi siya sincere dun sa mga sinasabi niya, kasi mararamdaman mo yun eh. Okay? Kung hindi siya sincere. Pag hindi siya sincere, bitawan mo na. Kasi ikaw, grabe yung frustration mo dito. So, yung tingin sa'yo ng person mo guys, medyo may mga masasakit ka daw nasasabi. Tapos, mahaba din pasensya niya. Okay, so tingnan natin ano naman yung action. 4 of Swords, Wheel of Fortune, moving on. Wow. Alam nyo guys, nahirapan na siya, parang gusto na niyang lumayo, gusto na lang niya mag-move on, pero may kumakausap pa kasi sa kanya dito or sa inyo. May tao pa dito na parang nagpipilit ayusin to or meron kayong kinukonsider na tao para ayusin itong connection na to. Okay, ito na lang yung parang tinitignan nyo sa ngayon. Okay, so check pa natin, additional message. Meron tayong you hurt me, oh. Sabi niya sinaktan mo siya, everything that happened hurt me so much, I need more time to heal. So, hingi siya ng space. Kailangan niya mag-isip. Okay, meron tayong gaslighting you, oh, diba? Ginagaslight ka lang nito. Pag sinasabi niya nasasaktan siya, ginagaslight ka niya, or pwedeng gumagawa na siya ng mga kwento na hindi niya maalala kung nangyari ba talaga. So, may panggagaslight. Okay. So, meron tayong nervous. Ayun, hindi ka na niya mauto eh, kaya medyo kinakabahan siya. Hindi ka na uto-uto. Matalino ka na ngayon. Additional message, I wish you were next to me. Can you hear me whisper your name? And you light up my world.
Zodiac sign sa side ni person. Meron tayong Cancer, Gemini, Aries, Taurus, Virgo. Okay. Pisces, Aquarius, Libra, Capricorn, Sagittarius, and Scorpio energy. Ayan. Nakakalimutan ko na yung mga sign. Minsan lang, pagka medyo drain. So, sa energy mo naman, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Dami mong nare-realize eh. Nagiging matalino ka dito eh. Actually, iniisip mo na parang kung okay sana tong taong to, maganda sana yung future eh. Or kaya mo siyang bigyan ng future. Kaya mo sana na, isettle to or basta kaya mo nang mag-commit sa taong to. Kasi may partnership eh. Nakikita mo siya na someone na na maayos naman sana. Yun nga lang. Ang inaantay mo dito is pagkakaisa. Pwedeng hindi yun ang nakukuha mo kasi. Inaantay mo na magkaroon siya ng plano. Pero hindi mo nakikita yun, no? So, parang ka nag-aantay sa wala kasi nasasaktan ka rito. And may mga pagdududa ka talaga. Tignan natin. Ano naman yung dapat mong gawin? 9 of Cups. Matuto ka ng lumaban. Kahit mahal mo tong taong to, dapat hindi ka rurupok. Oo. Dapat kaya mong i-depensahan yung sarili mo. Diba? Zodiac sign, Aries, Taurus, Leo, Virgo, Capricorn energy. Last, meron tayong Aries, Taurus, Leo, and Capricorn energy sa side mo. Yan yung mga malalakas na zodiac sign. So, in the near future, 7 of Pentacles. Komplikado pa rin kasi nakatingin ka pa rin sa assurance. Parang yun pa rin yung inaantay mo na mabigyan ka ng assurance itong taong to. And until now, hindi pa rin niya guys binibigay yung assurance na yon. Okay, or wala ka pa rin nakikitang dahilan para parang siya na ba talaga si forever? Something like that. Okay, though nakikita mo naman yung struggle niya. Yun nga lang guys, in the near future kasi, parang ang dating sa akin dito, parang binuo mo lang tong taong to. Or binigyan mo lang siya guys ng kaligayahan sa buhay niya, tapos ikaw wala kang nakuha, pabalik. So guys, angel number po, 222, 42. So I think merong message sa inyo ang inyong mga spirit guide. So check nyo guys sa Google Noise. Angel number 222, 42. So by the way guys, bukas po ulit. God bless and love you all. Maraming salamat po. Bye-bye.